Good morning! Welcome to Easy Talks, and this is segment number 2. Yes! Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. This is one of your Easy hosts, Adrian Del Rosario. Jason Lino here. So, brother, welcome sa ating second segment. Ayos. So, ito, mas maganda pag-usapan natin to, Brad. Medyo, kalusugan na pag-usapan natin. Yan. At ang mga bisita natin ngayon, Pakilala mo, Brad. Pakilala mo. Ito yung mga, kumbaga, people in person in authority. And so, let me do the honor. Pero invitahin mo muna yung mga tao kasi live tayo para ma-share nila yung video. Actually, may nakikita na ako dito. Nandito na yung mga taga-Bulacan. Dami. Taga-Bacolod. Okay. Welcome guys sa Easy Talks, ha? Okay? Saan pa? Sige. Paki-share po kasi para malaman ng mga kasamahan natin, inyong mga business associates, not only here in Manila but also in other parts of the Philippines and also abroad na meron pong ganitong klaseng platform which is the Easy Talk para connected po tayo kahit medyo restricted ang mga galaw natin. Tama, bro? Yes. Tapos, kung may mga questions kayo about our health and also products later, chat lang po kayo o comments lang para may tanong natin sa mga guests natin ngayon. Diba? Tama. So, natin to. To start the ball rolling, ito, sabi ko nga kanina, ito yung mga persons in authority. Ang unang, let me do the honors of introducing our first guest. So, siya po ay ang ating, the only, isa-isang medical consultant of Easy Empowered Consumerism. He is a diplomate of the Philippine Academy of Family Physicians, brother. And author of the book, yung libro natin, Jason, 24/7 Natural Healers. Yan. He is also a professor in the College of Medicine and Nursing for 12 years. Grabe, tagal, no? So, palakpakan po natin, i-welcome ng Easy si Dr. Butch Villena. Hello, brothers, partners in Easy. How are you? Dr. Villena. Ayos. Thank you, bro. Ayos, parang iba. On my left. On the left corner. Okay, left corner. Pakilala ko naman ang ating training and product specialist, Dr. Rachel Manguera. Hello, good morning, Easy consumers of our company. So, ngayon madami po tayong matutunan for this afternoon. So, just stay tuned for us para madami tayong matutunan. Yan. Okay. Pwede bang batiin niyo muna, Doc, mga doctors, yung mga nanonood po sa iba't ibang probinsya at bansa kasi live po tayo at mamaya pwede po silang mag-key in ng questions, sasagutin nyo. Yeah, for the leaders of Empowered Consumerism to different parts of the world and of course, especially the Philippines, how are you? I'm Dr. Villena. And of course, my partner will be another doctor, Rachel. And we'll be talking about this so-called very important issue which is the COVID virus. Yung pala, parang seryoso si Doc. Seryoso. Since binanggit mo na, Doc, so simulan ko na. Brother Jay, since binanggit mo na, nabanggit mo yung COVID, Doc, ano nga ba itong COVID-19? May 18 ba? May 17 o 19 lang? Ganda na tanong mo, pare ko. Pag sinabi kasing COVID, mga brothers, it's coronavirus disease 2019. Okay. Anong pala galing? Coronavirus. Very common yan na nagkakos ng different kinds of diseases. Kaso nga lang, may mga naging fatal talaga during the past. Noong 2003, kung dati makakalimutan, may tinatawag tayong SARS-CoV or SARS-CoV sa iba. It is the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Nagsimula to, China rin, and thousands were affected. Noong 2012, if I'm not mistaken, yung MERS-CoV naman pare. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV. Nagsimula naman to, Saudi Arabia. And again, thousands were affected. Pero ngayon, mas matindi yung 2019, yung SARS-CoV-2 kung tawagin nila. Okay? And for short, pinangalanan po ng WHO ng COVID-19. Kasi nangyari po ito, 2019. Okay. Kaya pala. So tama rin pala yung tanong ko, may 17 eh. May kamag-anak pala to. Ba't ba pumunta pa dito yan sa atin? Okay. Okay, ako may tanong ako. Paano ba talaga ito nag-transmit, Doc? Okay, so ganito po yan. So nakukuha po natin ang COVID virus 19 dahil po sa pagkat po tayo nakakuha nung infected na mga laway, katulad po ng galing sa pagsasalita, sa pagbahing,
sa pag-ubo, no? So as much as possible, kaya nga po natin ini-encourage yung tinatawag nating 1 meter or 3 feet distance, no? Yung social distancing po natin ngayon para to prevent na makuha mo yung mga laway na to nang galing sa mga laway na yan, sa mga sipon na yan, no? So napaka-importante na magkakalayo po ang bawat isa para maiwasan yung mga ganito. And at the same time, hindi lang po yon kasi pagka nga bumihing, madirektang makuha mo kung masyado kang malapit. So, hindi lang naman din po yon. For example, ang pasyente, meron na pong coronavirus 19, no? So, just imagine kung siya po ay bumahing sa kanyang kamay, tapos ito'y nahawak sa iba't ibang mga bahagi o parte ng mga pinupuntahan niya, no? So, tas ikaw, wala ka pa namang sakit, nahawakan mo rin yung mga bagay na to, at inihawak mo sa iyong bibig, sa ilong, o kaya sa iyong mata, ito yung maaaring maging sanhi ng pagpasok ng virus sa ating katawan. Kaya nga din as much as possible, no, so iwasan po natin yung mga paghawak sa ating mga parte ng katawan po natin para maiwasan yung pagpasok ng mga virus po natin. Medyo. Bigay lang ako ng dagdag doon sa sinabi ni Rachel. Parang sample lang natin para aware tayong lahat. Umubo ka, pinakpa mo yung bibig mo ng kamay mo, tapos hinawa kami yung doorknob. Sabay pare. After ko, ikaw naman, di mo alam, humawa ko doon, humawa ka rin. Siya na lang, Dok. Tapos, tinawag ko sa mukha mo, pwede kang mahawa, Brad. Yun yun. So, hindi, mahirap malaman, Dok. Kasi, Mahirap malaman. Okay. So, dapat talaga aware tayo na yun yung mga mode of transmission, paano malilipat yung sakit from one person to another. Kaya pala ang bilis ng pagkalat, Dok. Mabilis. So, matagal mamatay yung virus na yan. Mabilis kung sa mabilis. Mabilis, okay? no? Although, sabi nga po nila, sabi nga ni doktora kanina, pag umatching ka, 3 feet lang eh. Tapos mabilis siyang mawawala. Pero pag humatching ka, kuwari dito, pwedeng, according to some studies, ito kanya-kanya kasi yung claim nila eh, pwedeng tumagal ng 1 araw yan. Wow. That is according to some studies. Binabagitan natin iba't ibang klase ng studies na nabasa natin on the past few months sa COVID. So, bakit ganun, Dok? Wala pang definite studies po talaga. Again, yun yung mga so far na applicable ngayon na nakita nilang mga napag-aralan nila. Kaya nga, ang sinasabi pa rin ngayon is, ingat tayo sa mga mode of transmission na binagli Dr. Rachel. Dok, ganun, since mahirap palang makita physically kung paano makaiwas, anong mga symptoms meron ng isang tao para pag nakita mo, iwas ka na. Makikita ba yun physically? Yan. Ganda na sinabi mo pare ko. Ganito yan eh. Madaming klase ng simptomas na dapat aware din tayo. May tinatawag silang mild symptoms saka severe symptoms ng COVID. Pag sinabi natin mild, mga brother, ganito yan. Unang-unang kailangan malaman yung tinatawag na fever. Okay? Tapos after ng fever, yung cough. Pwede mo na rin fever, cough, colds, sipon. Then of course, yung pinakahuli doon yung shortness of breath, medyo nahihirapan ng huminga. Okay? Yun yung mild. Doon maraming nakaka-recover. Pero pag ito tumungtong sa tinatawag na severe, okay, ano na ba yung severe? Pneumonia. Okay? So, yung baga natin, nagkakaroon na po ng problema. So, may isa pang mas matinding stage yun, tinatawag na ARDS, yung Acute Respiratory Distress Syndrome. Paano ba yan? Magkakaroon ng inflammation of the baga, pwede siya magkaroon ng fluid accumulation inside and outside of the lungs, tapos, septic shock. Pag sinabing septic shock, bagsak ang blood pressure, other organs of the body will be affected, mga kapatid, kidney failure, and eventually, yung iniiwasan natin, yung death na sinasabi. Yun yung mga simptomas na kailangan tayong aware talaga dapat tayo. Nakatakot. Kasi yun yung reality. Dapat aware tayo sa reality that can really happen. Okay. So, in short, Dok, may mga paraan ba para maiwasan to? Siyempre kasi ngayon, alam natin, bawal lumabas, stay at home, pero siyempre hindi mo alam, may mga nakasalunguha ka na. Pagbasa ko, Dok, may mga parang incubation period po ba yun? Ilang araw, siyempre may nakasalunguha ka a week ago, 2 weeks ago. So hindi natin malalaman. So paano yung maiwasan o anong kailangan gawin? Sabihin ko lang yung incubation period, tapos si Dr. Rachel na yung mag-explain ng mga preventive measures na gagawin natin. So, ang average incubation period na sinasabi nila is 5 days. 5 days incubation period, average yan. Yung iba, magkakaroon ng lagnat, mag-uubo na, magsisipo na. Although sinasabi nga nila, again, 14 days para mas maganda. And others are still claiming more than that. Pero doon tayo sa nilalabas ng WHO. 5 days average incubation period that can last for 14 days. Preventive measures,
palagay ko ay handang-handa si Dr. Rachel para sa mga preventive measures. Bago yan, Dok, posible ba na infected ka pero walang symptoms? Oo, mga asymptomatic cases. Okay. Yun nga yung medyo dapat aware din tayo that yung malalakas sa immune system, some of us with a strong immune system may be asymptomatic. Pero meron na siya, nagpa-positive na rin. Carrier niya, no? More or less sinasabi nga nila, pag asymptomatic ka, mas less likely mo matatransmit. But again, question mark. Okay? Okay. Mas malakas makatransmit talaga yung mga symptomatic na mga may COVID. Okay? Yun eh. Thank you, Doc. Okay, Mga so prevention. yes, para Maiwasan. naman maiwasan Ma-transmit. natin yan, no? So unang-una po sa lahat, gaya ng sabi ko kanina, 'di ba, ito yung nakukuha sa mga droplets, no, na makukuha natin sa paligid natin na hindi natin alam kung meron bang yung nahawakan natin. So first and foremost, lagi nating sinasabi po ito, hand washing po lagi, no? So pinaka-importante 'yan. So may mga ilang lugar po tayo na sinasabi nila na paano naman sa lugar namin, wala naman kaming tubig dito. So anong gagawin namin? So kaya po tayo may mga tinatawag na hand sanitizers na mabibili po sa market, may mga alcohol na mabibili po tayo para to sanitize po yung kamay natin dahil ito pong kamay natin, once po na naihawak po natin sa mga bahagi ng katawan na pwede maging point of entry ng mga virus, ay sigurado magkakaroon po tayo nito. And of course, Before you continue, Opo. 70% ethyl alcohol. Yes, okay. So we have 70%. 70%. So, and aside from that also, so kailangan po natin magkaroon ng social distancing, no? So, kung as much as possible, syempre, 3 feet or 1 meter po, no? Layo, Oo. So, lalo na po dun sa pag-wear din po ng mask, no, ng facial mask, napaka-importante rin po niyan. So kung ikaw may simptomas, ubo, sipon, mas maganda meron kang suot. Lalo na din sa mga health workers po natin, no, mga frontliners po natin, no. So kailangan po nakamas din tayo kung tayo may mga inaalaga ang mga pasyente na ino-observe po natin. So kailangan po natin ito, no. So and aside from that, syempre po kailangan po prevent po natin lagi yung paghawak. Kung hindi mo pa, siguradong nalilinis ang kamay mo, no? So, as much as possible, iwasan ang paghawak sa mata, sa ilong, at sa bibig po natin. So, and at the same time, so, kailangan po natin gumamit din po ng mga, syempre po, no? Halimbawa, ikaw, para ma-prevent mo rin, mahawaan yung ibang tao, meron ka ng simptomas, ubo, sipon, no? So, ikaw mismo, dapat, no? So, magpe-prevent ka. So, pag bumahing, magpanyo, mag-tissue, itapon agad ito, no? So, para maiwasan yung paglipat po ng mga viruses. And of course, syempre po, we have so many use of food supplements, no? To boost our immune system po. Napaka-importante po yan. Nagdagan ko rin yung sinabi ni Dr. Rachel kanina, yung social distancing ng 1 meter, those will be applicable sa mga mukhang healthy. But if you think someone is already suffering from different signs and symptoms of COVID, like may ubo na, may sipon, the ones they recommend is 2 meters, 2 meters na. 6 feet. Oo, 6 feet na. Para talagang makasiguro ka na hindi mo makukuha 2 droplets yung mga virus pag siya'y umubo at matyo. Yun eh. So, ibig sabihin, Do, clarify ko lang, pag meron dyan, basta huwag mo lang ihawak sa mukha, sa point of entry. Yes, yun ang pinaka- Kahit nasa kamay mo. Yeah. Kaya nga, hand washing lagi ang Hand washing. priority natin sa prevention ng Okay. pagkalat ng Kailangan may virus po sabon. natin. Wala naman tubig lang. Yes. They were asking, Doc, ano ba talaga ang pinaka-the best? Will it be hand washing? Will it be the use of alcohol? Or will it be the alcohol-based sanitizers, hand sanitizers? Siyempre, sa mga napag-aralan pa rin po ng sa siyensya, hand washing pa rin with soap will still be the best way to eradicate or to eliminate the virus on your hands. Yun pa rin talaga yung pinaka-basic. Kaya yung mga medyo kinakabahan, walang alcohol, walang hand sanitizer, basta may sabon kayo. Pwede na, Do. bahay. Sabon, Pwede. kahit. Okay. Sabon. Mas importante pa pala yung sabon kaysa Oo, alcohol. definitely. That is according to studies done by the experts. Okay, kung wala talaga mabinanon, you go for hand washing. Okay. Dok, may mga tanong. Yung Yan, po. saging daw. Ayun, saging. Nakwento ko nga yan. Okay. Ang saging itself, hindi naman makakapatay ng virus yan, di ba? So, pero syempre, since ito po ay isang prutas, no, according to WHO, kailangan po ng katawan natin, ang mga prutas at gulay na, of course, they have vitamins, di ba? They have fibers. Well, it can also boost our immune system. So, napaka-importante kumain tayo yan. But, to be specific, saging alone or banana alone can kill the coronavirus, it will not, of course. Yan.
Can help Malinaw prevent yan, ha? somehow. Yes. Parang Preventive, pero hindi siya pumapatay ng virus. wala pang Ito pa isang issue pare, yung magpa-araw. Oh. Again, Oo nga, yung araw. Pinagdidipatihan Vitamin D, Dok. Vitamin D, sabi Sunugin. na iba, mamamatay daw ang virus pag nag-expose ka. Well, again, according to studies done, hindi pa rin talaga siya proven that it can be able to kill the COVID virus. Or the COVID-19, should I say. Pero, sa mga studies on the past na iba't ibang klase ng virus, nakakatulong pa rin talaga yung sunlight para mapatay yung iba't ibang klase ng virus. Pero for COVID-19, hindi pa talaga proven. Wala Pero pa, no? wala namang mawawala. Paaraw ka ng ilang minuto. Okay, so you can go have a sunlight exposure from 6 a.m. to 9 a.m. At least mga 10 to 20 minutes a day. So that will be fine. That will still be good. Walang mawawala. Okay. So pwede pa rin sa umaga, Dok? Oo, sa definitely. Sa alauna ng hapon. Nako! Ha? Para mas mainit. UV light yan, Brad. Hindi ba pwede yun? Dok, Delikado ako, yan. may personal question ako. Gusto ko naman malaman kung ano yung mga dapat nating i-take na products. Sige. Yan, panlaban. Kasi, Oo. tama, bro, yung binanggit nila puro sa labas parang sa labas So yung panloob na laban. Ito yung tatakil natin. Of the so many products of our company, siyempre, tingnan natin yung pinaka-effective. Okay? My word is effective. Okay. Nalilingawin yung mga words natin na the most effective para mapalakas natin yung katawan natin to fight this virus. Okay, number one, of course, yung best product natin yung C24/7. Yun. Because every time 247 yun. if you're gonna look for different kinds of fruits and vegetables, vitamins, yan, yung Yun. hawak ni Brother Jason, yan pa rin yan. Kasi lahat ng hinahanap mo, in a food supplement that can help your body, it's not Nandito regular na. product. Buksan Ano mo. naman, kung gaano karami. Tingin. O yan, pakita na natin. Siyempre. Ito ha. Yan. Lahat nandito na, Dok. Everything that you're looking for, specific Aba, vitamins oo nga, will be no? right there. Pangalawa, yung complete. May mga situations tayo pag Sala. for pregnant women. Yun, Dok. Yun ang sorry Tok. Yun yung tanong ko Sa lahat po ba to pwede? Wow, yun na, yung complete ako pag mga pregnant women, okay? Pangalawa, pag may mga bleeding episodes, bleeding tendencies, okay? Umiinom ng mga blood thinning synthetic medications. Blood thinning, Dok. I'll go for complete. Ayun. Etong I'll isa. go for complete phyto-energizer. Siyempre, inood ko lalo pag sa buntis. I'll Buntis. go for complete. Okay? Now, pag sa bata, aside from those products, okay? Sa bata muna tayo, Dr. Rachel, ano Yes. bang magandang produkto natin pag sa kids naman below 12 years old? Okay, so for kids, so we also have products good for you. We have also what we call the Kiddy 24/7. So the Kiddy 24/7, what's nice about this is a Nutragummy candy, no? So as usual, Candy lang, alam no? naman natin, di Parang ba? candy. Parang gummy bears. Opo. Ayos Alam yan, naman natin yung mga batang mahilig sila sa candy. So hindi na po tayo mahihirapang na pakainin sila ng candy kasi talagang mahilig naman Okay. sila, Ayos. no? Mahilig naman talaga sila Ayos. sa candy talaga. So hindi ka na mahirapang magpa-kain sa kanila niyan. Sila Ocho, mismo paborito ang yun. sila Seven. mismo ang lalapit niyan, no? So kahit po yung 26. Oo, ayan. So Ito yun, Dok. yes, yan po yung ating Pwedeng tikman? Oh, so pwede mo paabot yan sa bata, no? So individually wrap po yung mga candy po Wow. natin. So paisa-isa yung bigay lang sa bata. So as much as possible, so Yan, binuksan. ayan. Binuksan? Okay. So, what else? So, aside from the Kiddy 24/7, we also have what we call the My Choco. This is a chocolate drink, no? Ayan. So, chocolate Iabot mo drink yan. naman po ito. Ayan. nako. So, napakahilig Dito, ng mga dito. bata sa mga chocolate drink. So, ito po yung pwedeng-pwede sa kanila. Kasi nga po, what's nice about this product also, nilagyan din po kasi yan ng capsule ng complete. 1/3 of the capsule for complete, meron po yan. And at the same time, may DHA pa. Complete. Yes. Good for the brain. Good for Kumbaga, the Dok, pag brain. inom mo nito, parang nandun na yung complete. Meron talaga siya, hindi pa. 1/3. 1/3. 1/3 of the capsule, yes. Ayos The Ah, complete. Ito, Dok. Para sa Ano to? Yeah, okay. Yan, that's the one we call as Ultra H2 or the molecular hydrogen. Ano bang advantage? Of course, when you put the water inside, okay, i-click mo lang siya ng 2 beses, it will run for 5 minutes. Yun. Yung normal hydrogen or water, it will become a molecular hydrogen, naging H2. Okay? Anong- What's the advantage? Sabi nga nila, ano ba talagang advantage nito? So, if we will drink the molecular hydrogen, pagpasok sa katawan natin, pag-ikot ng hydrogen, once it encounters a free radical, kakabitan niya yan. Sige, banggit tayo medyo medical lang konti. Hydroxide ion, OH negative. Pag nabigyan ng hydrogen, it will form water. So, syempre, the basic question is,
kailangan ba natin ng tubig sa katawan? Definitely yes, because we're 2/3 water. So, ano mangyayari? It can be able to neutralize the free radicals inside the body. So, it's a super antioxidant. Super. Super antioxidant. Meron pa isang maganda eh. Aside from this so-called molecular halogen, Dr. Rachel, explain mo naman yung suot-suot natin. Ayos to. Meron Ito pa ba yan? rin. Ito ba yan? Suot na. Yes, so we Ito. also have a product what we call the iProtect 24/7. Yun. So ano po ba ang meron dito? So it Pwede ba comes with the necklace, and of course, meron po tayong tinatawag na pocket kung saan ito po ay nilalagay dito sa loob ng kwintas natin, no? So ito po yung nilalagay sa loob ng kwintas natin. Ano po ba ang meron dito sa ating pocket po na to, no? So, okay. Here, this one, brother. This one. Ayan. So, ano po ba ang ginagawa po niyan? So, it releases fumes, no? So, when we say fumes, ito po ay amoy. No? Amoy. Yes, it can create 1 to 2 meter green zone. So, what is that? So, ibig sabihin po nito, yung mga 1-2 metro mula dito sa kwintas po natin, yung radius meter po na 2 meter, just imagine, it can disintegrate no bacteria and viruses no that goes in the air. May humatching do. Halimbawa, sabi nyo kanina, may humatching. So, studies na ginawa na nila on the past, okay? Kung may humacheng, okay? Tapos pumasok sa green zone, Yun. it will disintegrate. Kasi, maybe you will be asking, ano yung green zone protection na sinabi ni Dr. Rachel? Well, it contains chlorine dioxide. Okay? Chlorine dioxide. And marami ng studies ginawa on the past, yung tinatawag nilang chlorine dioxide web test. Anong ginawa doon? Pinaligiran ng mga mikrobyo. Pag talagyan ng chlorine dioxide, in a matter of few seconds to minutes, namatay yung mga mikrobyo. So, yun yung ginawa sa laboratory ng mga doktor, ng mga scientists, and ang ginawa nila dito, iniligay. Dito, no? Dito. Now, sabi na, Doc, di ba ang chlorine, mabilis namang mawawala yan? According to studies, it will last for hours to days, pero ito ang ginawa nila, sustained release technology, pare. Sustained release. Release technology. Ano po yung do? Patatagalin niya. Hinay-hinay yung paglabas ng chlorine dioxide. So, ilang days yan, Dok? Yun. Ilang days tayo, Dr. Rachel? Okay, so it can protect us for a period of 30 days. 30 days. Wow, Yes. matagal din. Isang buwan. Ayos to. So each and every 30 days, we have to replace Ayun. what's inside our necklace. What we call the iProtect 24/7 pocket. And Yes, another 30. product that we may also use, or that we can use, not made, but we can also use, will be our white light sublingual glutathione. Di ba do? Glutathione, pampaputi? Okay. Di ba pampaputi yan? Yes, of course. No? Dr. Rachel, pampaputi lang daw ba ang glutathione? So, Okay, so as usual, layman would really know that that glutathione is mainly for whitening purposes, but it's only the side effect of glutathione. Why? Right. Because the main function of a glutathione in our body, it's an antioxidant. Again, when we say antioxidant, it boosts also our immune system. So it would really be helpful to each and every one of us also to use the white light product. so kilaruin ko lang yung Immune system din pala yun, no? yung mga words natin, ano, pati yung pagkakaunawa ng mga layperson, hindi lang talaga siya whitening, it's just one of the side effects. Pero ang talagang function niya, it's not just for the liver. Kasi akala na iba, liver detoxifier lang siya. No, it's really a detoxifier for the entire body. Yun ang kagandahan ng white light. And since ang objective natin ngayon, palakasin ng katawan, we can use these products in combination. Lupit pala itong white light na to. Ang ganda rin siyang gamitin. Pero pare ko, let's try to clarify the words again. Kasi baka talamin ng mga tao, are these products okay, the right medications? Can they really be able to kill the Yes, the yun, virus? Yun yung usual question. Let me try to clarify. Sa ngayon, wala pa talagang treatment. Studies. Okay, wala pa talagang gamot that can kill the virus. Okay, dapat maliwanag po sa atin yon. The objective of the products is of course, patibayin yung katawan natin. Okay, to boost the immune system. Because I would like to clarify the issue. Sabi nga, i-reiterate natin yung sinabi ni Dr. Rachel kanina. How can we prevent them? Hand washing, social distancing, cover your mouth, nose, and eyes, avoid the T-zone. Okay, Ano yun, Doc? T-zone, the eyes, T-zone. nose. Kasi formal T siya eh. At Avoid the T-zone. Okay? Tapos, yun nga, yung mga washing of hands. Tapos, pero again, ito, dapat sabihin din natin, especially for the leaders of the company, I would like to inform you, sleep please. Matulog kayo. Huwag niyo po babayin ng Pwede na ba ngayon, Doc? 8 oras. Okay? Ilan, Doc? Ilan? 8 oras. 8? That's the time wherein our cells are being regenerated.
Pangalawa, water is very essential nowadays. 8 to 10 glasses of water. Okay, kailangan natin yan. If you can do some exercises at home, Yun. na... Ako, may segment kami yan. Babanatan ng ating Oo, kasi mga bawal kasama. lumabas eh, no? Bawal Kailangan. mag-jogging. Yung sinabi ni Dr. Rachel, pagkain. Oh. We need to eat fruits and vegetables, eat regularly, kailangan din po. Pero at the end of the day, these food supplements will also help. The word is help, kaya nga po supplement. Will help our body strengthen our immune system para lalo po tayong lumakas na kung sakali man po, wag naman sana, at nasagap natin yung mikrobyo, malakas ang ating immune system para labanan po yung mga mikrobyo. Yung po yun. Ayos. Okay, thank you, Doc. So maraming salamat, Doc. I'm sure maraming natutunan yung ating mga empowered consumers around the globe. So, Doktora, final message. final message muna. Ha? Okay, syempre po, lagi namin sinasabi dito, stay healthy everyone. Because health is wealth. Yes. Brothers, okay, don't forget healthy, stay at home, enjoy life, and please don't forget, pray. Kailangan natin yan. Tsaka stand by for our next segment. Susunod yun, no? Sa mga darating na araw. Okay, God bless everyone. Kung nasan man kayo, be healthy, be protected. Easy God bless you. time, easy lang. Easy. Power.